Buong mundo nasindak ng yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar at Thailand kamakailan. Sa Thailand, gumuho ang isang ginagawang gusali dahil sa lindol. Kasunod nito muling nabuhay ang usapin kaunay ng The Big One o 7.2 magnitude na lindol na mag-uugat sa West Valley Fault. Ayon sa mga eksperto, kapag tumama ang The Big One, 12% ng mga istruktura at gusali sa Metro Manila ang guguho o mapipinsala ng husto. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino sinabi na panahon na upang amyendahan ang National Building Code na ipinatutupad simula pa noong 1977 o halos 5 dekada na. Yung pagsulong sa pagbabago ng National Building Code, priority po dapat yon. Kasi nung araw, hindi pa pinag-uusapan yung shear wind, hindi pa pinag-uusapan yung mga glass panels, hindi pa pinag-uusapan yung more than 30 stories, yung room. Hindi pa ganun kataas. Ibig sabihin, marami pagbabago sa teknolohiya na dapat akma din sa ating National Building Code. Kung ang tinutukoy mo yung The Big One, I think we have done a lot in terms of institutionalizing the earthquake drills, na si Tol po nagsimula nun. Pangalawa, siguro yung 4 quadrants natin. Yung OCD is still recognizing Oplan Metro Yacal. And that would entail a business continuity program na lilipat tayo sa Clark, lalabas tayo sa Metro Manila kung mangyari ito. Ang 100 kilometrong haba ng West Valley Fault ay bumabaybay sa ilalim ng bahagi ng Quezon City, Marikina City, Pasig City, Taguig City, Muntinlupa City at Makati City sa Metro Manila. Gayon din sa bahagi ng mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Laguna hanggang Bulacan. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, may mga tao na batid na nakatungtong sa West Valley Fault ang kanilang bahay, ngunit isinusugal ang buhay. Pero kailangan natin ng political will kung aalisin sila doon sa lugar kung saan sila nakatira dahil hindi naman natin nape-predict yung earthquake. So unfortunately, yung mga tao na ang bahay ay nakatungtong sa fault line ay sumusugal sa kanilang mga buhay dahil hindi nila alam kung ito na ba yung katapusan nila dahil again, hindi natin alam kung kailan dadating yung earthquake. Like Myanmar's last big earthquake was 100 ago. They've never had an earthquake and yet very devastating yung nangyari sa kanila. Meron tayong data. Alam natin kung nasa ng fault line, alam natin kung saan siya dumadaan, and yet tinatayuan natin ng structure. So siguro, one is strict implementation, being very aware. Jan Escosio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.